Amen. Praise the Lord. So muli ako po si Brother Roderick Rivera, ang inyong lingkod sa Congregate 21, tinatawag nating Intentional Discipleship, Organic Church Growth. Ang Congregate 21 po ay isang programa or kurso para mabigyan ang bawat disciple ng mas maayos na strategy na may tracking system. So C21, it means Congregate 21. So ang target natin na magkaroon tayo ng disciple na 21. It doesn't mean na meron kang 50 church member ay disciple na. Kahit sabihin natin na leader po yan ng church. Kasi maraming leaders hindi naman disciple. Member pa rin sila. Agree po ba kayo doon? Pwede po ba yun na yung leader hindi pa rin disciple? Amen, Possible. amen. Possible talaga. Kasi yung pagiging disciple, may quality, may mga characters biblically. Maraming leader, pag kumilos sila, hindi sila biblical. Hindi sila submissive sa will ng Lord. So, itong Congregate 21, we are targeting to have 21 disciples that can grow organically. Okay? So, organic, ibig sabihin, kahit wala sa isang loob ng church building yung naipon natin na mga disciples, ay mabibilang mo sila as disciple. At kung maiipon natin sila sa isang lugar or isang bahay or park, garahe, and then mabibilang mo sila not only in quantity but in quality. Mabibilang mo sila na quality sila na disciples. Diba? May quality. Iba kasi yung quantity lang. So, ngayon po ay March 9, 2023. Ulitin ko, ito po ay hindi launching, ito po ay piloting. We are locating pilots. Naghahanap tayo ng mga magdadrive sa rocket or sa eroplano. At hindi pa po tayo magpapalipad ng eroplano. Ito ay paghahanap pa lang ng mga pilots. Kasi alam naman natin na ang ministry, it is a partnership. Kahit magkakaiba po tayo ng organization, magkakapartner tayo sa gawain ng Panginoon. Pare-parehas po tayo na co-laborers sa vineyard ng Lord. Amen po ba? So ngayon, ano ba itong Congregate 21 na tinatawag or Intentional Discipleship Organic Church Growth? Yung salitang intentional, yun yung pinaka keyword natin dyan. Ibig sabihin ay talagang willing, no? Gustong-gusto mong gawin. Kahit minsan ay gusto mo lang, pero pag may hindrance, hindi mo na gustong gawin. Pero pag gustong-gusto, ibig sabihin may willingness. So, yun yung intentional discipleship. And yung salitang organic church growth, it doesn't mean na meron ka kaagad isang building at dun mo titipunin yung mga kaluluwa. Kahit ito ay house church lang or isang outreach, ilong ng mangga, garahe, coffee shop, diba? Nagkikita lang kayo between office hours or after office hour, ganun, may konting fellowship, pwede natin yung i-consider na tinatawag na organic church. Okay po. So yan. Dito po tayo sa ating mission statement. Ang mission statement ng ating C21, sabihin na lang natin C21. Paki-type nga po ang C21 sa ating chat box. C21. Ang ibig sabihin ng C21, congregate 21. For making sure na merong 21 disciples. Our mission statement is to develop a devoted disciples. Yung devoted talaga, yung committed, ibig sabihin, continue. And we will form a dynamic community na yung mga disciples na yon ay kaya din nilang mag-impluensya ng community, and we will multiply it by divine design.
So ang ating pattern dito ay yung tinatawag na divine design. At ano ba yung divine design? Okay, mamaya i-share natin. Sa vision statement naman, from one committed disciple, kahit isa lang. Kaya ang challenge ko sa mga pastor, magtanong tayo sa ating church, sino yung isang willing, kahit isa lang, isang willing na maging disciple. So yun yung challenge. Alam nyo, try nyo kaya tanungin sa loob ng church, sinong willing maging disciple? Amin, madali lang. Eh yung tumayo, tatayo yung willing maging disciple. Yung magtaas ng kamay, para sa akin, hindi na, hindi, hindi ako kontento ron. O ngayon, pag tumayo, tanong, kaya mo bang tayuan yung iyong pagtayo? So, ibig sabihin mangangako na yun. Hindi lang pagtayo sa literal at physical, kundi yung tatayuan mo sa iyong buong puso't kaluluwa. Yun yung ibig sabihin. So, ilan kaya ang tatayo? Isip tayo ng number sa loob ng church. Tanungin natin sa Sunday, sinong gustong maging disciple? Yan. Sabi ng amen, marami. Itaas ang kamay, konti. Tatayo, minsan pag may tumayong isa, parang sunod-sunuran na lang iba, gaya-gaya. Paupuin nyo sila ulit lahat. Sasabihin nyo, yung tatayo, yung kaya lang niyang tayuan. Yan. Sa tingin nyo, kilala natin ng ating mga church members. Ilan kaya ang tatayo? Ilagay nyo yung bilang ng leader. Ilan kaya ang tatayo? Yan. Sa ating chat box, ilan kaya ang tatayo? Yan, subukan natin yun sa Sunday. Pero ngayon, mag-isip lang tayo. Sa church, sa tingin ko, ang pinagkatiwalan ng Lord na church ay sa mga matatanda, parang hirap pa na tumayo. Sa mga kabataan, sa tingin ko, siguro may mga dalawa, tatlo. So yun, yun yung sure talaga, sure ako na masasabi ko na gustong gusto. Bilang, bilang ng kamay. Hmm. At least si Pastor Analus, 12. Kay Mr. Vivo, yan, di ko alam ang pangalan, pwede nating palitan. 7. Kay Pastor Jeron, 10. So thank you for sharing. Kay Pastor Manalo, 3. So yan, probability or sabi natin possibilities. Pastor Medel, 15 disciples yung tatayo. Marami-rami. Praise the Lord. So ito yung vision natin na hindi marami agad. From one tayo mag-focus. One, and then magkakaroon ng Christ-centered na community. Ibig sabihin, marami. Domino effect. So yun yung vision statement natin. Ang divine design, tulad ng sinabi natin sa mission statement, yan, develop devoted disciples form dynamic communities and multiply by divine design. Puro ko lang yung divine design na tinatawag. Ang divine design kasi, it is an inherent order. Pattern po ito at ang purpose nito ay naka-embedded in all creation. As in, karamihan ng pattern na makikita natin talagang ang numbers na ito, a growing number actually ito hanggang infinite kung hanggang anong number ang kaya nating isabihin aabot doon eh. So, nakalagay dito, where structure, growth, and reproduction follow intentional laws established by the Creator. So, ano yung ano yung divine design na yan? So, may pattern siya.
Kaya ito, may mga numbers dyan, number pattern. Siyempre, itong number pattern na ito ay na-discover lang, no? At nakatatak to sa lahat ng creation. Ibig sabihin, kung mayroon tinatawag na nakatatak na sa creation, therefore, ang gumawa nito ay yung creator. Ang nag-design nito ay ang creator. Walang iba. Okay? So let me share lang din itong ano po, ating video na magpapaliwanag ng konti patungkol sa divine design na sinasabi nilang Fibonacci sequence. Naririnig po ba natin? The Fibonacci sequence is a Yan. Post ko lang. Paki-type po ang yes kung narinig. Yes. Yes po, Okay, Doc. sige po. Let me continue po. Maraming salamat po. Yes. Ko-continue ko. Ito ay maiksi lang na video presentation at atin po panoorin. The Fibonacci sequence is a set of numbers following the rule that each number is equal to the sum of the two preceding numbers. So the sequence looks like this. Visual. Yan po yung example ng preceding number niya. Actually, continuous yan. Ipa-plus mo yung magkakatabi. 1. Tapos yung 1, i-plus mo sa 1. And then, yung 1 plus 1 equals 2. Ipag-plus mo naman yung 1 and 2. And then, ang lalabas ay 3. Pag-plus mo naman yung 2 and 3, ang lalabas ay 5. So, 3 plus 5 equals 8. 5 plus 8, 13. 13 plus 8, 21. 21 plus 13 is 34. So, yun yung preceding number. So, continuous siya. Tuloy natin. This creates a swirling pattern as the sequence goes on. The Fibonacci sequence is named after Italian mathematician Leonardo of Pisa. Okay? So, yan po ang pinangalan yung Fibonacci kasi siya yung nakadiscover ng pattern. Pero hindi ibig sabihin siya who used the sequence nag-imbento, to illustrate a problem on breeding rabbits. How many pairs of rabbits will be produced in a year beginning with a single pair if in every month each pair bears a new pair which becomes productive from the second month on? So, yun yung yung pattern na tinatawag. Kasi nag-experiment siya, then may na-discover siyang pattern. So, yung pattern na yon every month, kapag may isang pare sa isang buwan, nanganak siya, magpo-produce siya ng dalawa sa ikalawang month, so 4 na sila, ikatlo, naging, ayan, so 3 pares na sila sa ikalima, 5 buwan, 5 pares na sila, sa ano po ito, 1, 2, 3, 4, 5, yan, ika-5 buwan, sa ika-6 na buwan, 8 pares na. So yun, continuous po yung pattern na yon na nangyari. Sa observation Fibonacci niya, numbers are found everywhere in nature. From the branching of trees and leaves, to the distribution of raspberry seeds, to the pattern of flower petals. so makikita lahat ng pattern na yan sa mga creation, trees, fruits, flower, kahit sa leaves, even sa mukha ng tao, sa face, sa actually pati yung universe, galaxy, ganyan. Even on the human body. Most body parts follow the numbers 1, 2, 3, and 5, from the fingers on each hand to the proportions on your face, also known as the golden ratio. So ito ang isang tawag sa divine design or Fibonacci pattern. Ang tawag dyan na isa pa ay golden ratio. Makikita nyo rin po yan sa camera. Sa camera, meron setting po doon na rule of thirds o kaya golden ratio. So, lahat po ng kadalasang number na yan ay nag-a-appear kahit sa creation. Roughly 1 to 1.6. Design experts use both the Fibonacci sequence and golden ratio to guide architecture, websites, and user interfaces, among other things. So, kahit sa architecture, engineering, and alam niyo po ba meron din sa trading, market trading. At maganda ang resulta kapag Fibonacci sequence ang ginagamit ng mga traders. Maraming naging milyonaryo doon using Fibonacci sequence. But I cannot assure you kung para sa atin din yun, no? Sila. Ngayon, try natin na ito ang gawin nating pattern sa discipleship.
Yun yung pinaka target natin ngayon. Sa discipleship, kaya mapapansin nyo, saan nanggaling yung 1, 3, 5, 13, 21? So, ito ay divine design. So, yun ulit ang mission natin, divine design. So, what is divine design in context ng C21? It is a God-ordained pattern for spiritual growth, relational multiplication, community formation, embedded in the scripture, and reflected in creation. So, wala namang, bakit 13? Ba't 21? Wala naman 13 sa Bible. Meron! Yung 12 disciples, ba't mo tinanggal kasi si Jesus? Sama mo rin siya as the leader. O, diba? 13 silang lahat. Kaya kapag merong discipleship na meron kang 12, di pang 13 ka sa attendance, so 13, 12 plus 1. At yan, lahat po ng creation, ito yung pinaka-symbol niya, itong golden ratio. At pag binilang po yung mga yan, mapapansin natin ay may pattern talaga siya na 13 and 24. Kung gusto nyong palawigin ng kaalaman nyo about divine design, marami po sa YouTube. Ma-amaze kayo sa galing ng Lord as our master art, engineer, architect. Talagang napakagaling ng isip ng Lord. Ngayon, why not apply in discipleship? Yun yung inilagay ng Lord sa akin. Actually, more than 10 years ago, nag-seminar na rin ako about dito sa, isinama ko sa seminar ito sa isang church dun sa Ordaneta, at inintroduce ko itong Fibonacci pattern na yan. Pero hindi sa discipleship. So, divine design is the inherent order or pattern, purpose embedded in all creation. Yan yung sinabi ko kanina, and it is established by the Creator. So, ito po yun. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Yan dyan yung mapapansin na ang growth ng atin pong discipleship ay parang puno. Okay? Hindi siya parang pyramiding. Sa iba kasi, may tinatawag na, alam niyo yung ibang, ayoko na magsabi ng ibang strategy, okay? Pero ang pansin ko, upline at saka downline sila. Therefore, ang itsura ay pyramid. Nasa taas yung una, yung pinuno, and then nasa baba lahat ng downline or network nila. So, hindi siya organic. It is a man-made, okay, na pattern, pyramid. Kaya yung pyramid, gawa din yan ng tao. Pero ito, puno. Puno yung pattern niya. Ang servant, ang leader, nasa baba. Ganon din si Jesus Christ. Siya yung nasa baba. Okay? So, ganyan yung pattern natin. Parang puno. Kaya ang gagamitin natin na pattern dito at mga tawag sa every level ay may mga system na may kinalaman sa growth ng halaman or puno. So, may 5 phase tayo. Before yung pinaka-launching natin, meron tayong tinatawag na clarifying the DNA. Ito yung ginagawa natin ngayon. We are defining the discipleship system. So clearly and simply so it can be easily or understood and taught and reproduced by others. Kaya recorded, pwede itong panoorin ng kahit sino. Yung phase 2 natin, piloting, not launching. So itetest natin yan sa ating mga churches, yung system, with a small group of churches before expanding it to a wider audience. Kaya ang hinahanap ko ulit, mga pastors na gustong sumubok ng pattern na ito. And then, pag na-prove natin, gagawa tayo ng training na face-to-face. So, we will focus on developing leaders who can train others instead of only gathering more participants. At meron nang nakaprepare na ang tawag natin dito ay AI assistant. Okay, papakita ko yun mamaya. Para kahit online, pwede kong ibigay sa inyo yung mga pastors. Siyempre, open naman siguro tayo sa paggamit ng AI. Sino po bang negative dito? Sa AI, pwede na pong umalis. Joke lang. I-encourage namin kayo na maging open kayo sa technology. Okay?
Dahil ang AI ay pwedeng gamitin in advancing the kingdom of God. So, yun yung vision na na-capture ko. Kaya nag-enroll talaga ako sa paggawa ng mga AI assistant at prompt engineering, and by God's glory, I have already 14 and growing certificates about learning sa AI. Then, pagkatapos nito, Phase 4, building a certification track. Every level, bibigyan natin sila ng certificate. Kung tayo as a pastor, tayo muna, mauna, pwede nating isabay yung leaders natin. Kasi kapag hindi nagdumaan dito ang pastor, paano natin may encourage yung mga member natin kung hindi tayo dadaan dito? So, importante na dumaan din yung pastor dito sa ating track na to, 7 stages or 7 level na tinawag. So we have to create a clear certification pathway that recognizes and equips leader to multiply the movement. And phase 5, digitalize for global access. Use digital platform and resources to make the discipleship system accessible to people anywhere in the world. Kaya sa mga interested, madali nang i-duplicate. Okay? At yung certification track na ito, I'm preparing a soft copy sa mga hirap silang gumamit ng AI. Pero yung mga leader, importante na encourage natin sila na gumamit. Or kung hindi nila talaga kaya, so I will be providing soft copies na pwede nyong i-print, print out. Okay? Isang detalyado, isang outline lang. So yan po ang phases natin. So nandito tayo sa introduction ng 5. Introduction nitong 5. So ika-clarify pa rin natin yung DNA on the next training lesson natin. So ito yung mga stages natin. We have 2 to 3 main stage. Okay? Major stage na tinatawag. Foundation, multiplication, and then globalization. So tatlo yung pinaka-major niya na stages. Okay po ba? So are we following? And yung stage 1 natin, it is a foundation level na dapat ito abot ng possibly mga 3 to 6 months. 3 to 6 months. Eh kung mabilis yung phase nyo or leveling, okay lang. Pero I suggest itong level 1 to 3 ay 3 to 6 months. Then after ng month number 6, magre-release tayo ng 3 klaseng certificate. Yung pang level 1, 2, at saka 3. Yung committed na mga disciple, yung mga magkakapartner na mga disciples, at yung core 3 mo na disciple. Parang si Jesus Christ, may 3 core siya. Then sa multiplication stage naman, stage 2, community na, you can gather 5. Level 5 is yung co-laborer, you can gather 8. Na yung 8 na yan, parang kumbaga sa banda or isang team ng basketball na may reserve na nakaupo dahil mapapagod yung iba dyan, ma-exhaust pag 5 lang sila hanggang first half, second half. Sila lang laging maglalaro, di ba? So, co-laborers, sabihin, mga defined na yung kanilang mga ministry. And number 6, i-commissioned, 13. So, si Jesus nag-commission ng 12. So, 12 plus 1. Kasama yung pinaka-leader, yun yung level 6 natin. And 7, congregation, 21. They can produce. Nag-start na silang mag-training din agad. So excited sila. Actually, itong hanggang level 7, kung yung pinaka-pastor, kaya. Okay? Kayang umabot talaga kahit 6 months lang. Pero hindi natin kasi ito mamadaliin. Kailangan nating mag-walk slowly but surely. Okay? Kaya meron tayong evaluation na gagawin sa bawat leader na yon. And stage 3, from itong level 8, instead na 8, di ba? Pag binaliktad mo yung 8 o pinatumba mo yung number 8, infinite. Kaya hanggang 7 lang, perfect na yan. Yung 8, symbol yan ng infinity. Kaya ito yung symbol ng infinity. It's all about commissioning. Kasi pwede mo nang tawagin congregation pag may 21 ka na ng disciples, di ba? Eh yung disciple na yun, hindi mo alam, nag-disciple pa ng iba. So, if you can gather
na mga church at kaya na niyang makapag-ipon ng 21. Hindi ikaw lang kundi yung mga leaders mo. So ito yung pinaka graduate level natin, yung level 7. And then yung level Infinity Commissioning, ito ay mga seminars, training, continuous training program na gagawin. Dito sila ma-involve sa globalization. Yun yung stage 3. So hopefully, naintindihan natin. So from here, ipapaliwanag po natin bawat level hanggang 7. And then, kung may question kayo, pwede kayong mag-raise up ng question. Or pwede na rin kayong mag-type sa ating chat box kung meron na kayong iniisip-isip na maaaring maging katanungan habang ako ay nagle-lecture. Okay? So mabilis po ba ako magturo, malabo, para ma-confirm yung ating reception po ba ay okay naman? Sakto lang. Kindly, sakto lang. Thank you po. So, yan. Salamat po. Pwede na po tayong mag-mute para maganda ang ating recording para sa future na manonood nitong ating intro to C21. So, level 1. So, ulitin ko, may level tayo na ilan? 7. Tayo na ilan pang 8? Infinity. Recording in progress. Infinity. Ako po. Yan na yung sinasabi ko. Meron ng pinaka... Meron kayong naririnig? Meron? Yes po. Meron po kay Brother June. Opo. Meron po kasi hindi mga naka mute. O mag-a-assign po ng iba pang host para mag-mute. Tulungan mo. Iba pang mag-mute. Si Brother June yung nag-feedback. Yan. Pastor Jeron, pwede ka bang gawing co-host? At saka, ba? Si Pastor Manalo. Saan ba dito si ating mahal na Pastor Manalo? Ayun. Okay, thank you. Paki-secure na lang yung ating pong Yes po, Doc. recording. Okay. Maraming salamat po. Balik tayo. Sakto, level 1. So muli, meron tayong 7 levels. At dito tayo sa level 1. Yung first level natin, mga kapatid, it's all about commitment. So ang certificate na mabibigyan dito, yung Certificate of Personal Discipleship Commitment, na willing siyang tayuan yung kanyang tatayuan. Okay? Ibig sabihin, willing panindigan yung pagiging disciple niya. Kung ano yung nasasabi sa Bible, against man sa personal niyang principle, kailangan niyang isurrender. Kasi hindi mo talaga pwedeng tawaging disciple na hindi fully surrendered. Lalong-lalo na yung mga members na walang commitment. Hindi talaga pwedeng walang commitment. Kasi ang isang mark ng true disciple is yung committed, hindi committed, sabi nga ng mga pastors na palagi kong naririnig. So ang pag-aaralan nila dito ay 5, yung calling nila sa disciple. So may tools that can be used as demonstration, lecture, speech report, and more. And then may conviction. So bibigyan natin ng mga mga tools sila diyan. Confession, covenant, and consistency.
Ang tawag natin dyan ay plant stage na seed. So may seed tayo, yung mga buto. Sino yung mga buto na? So ang movement natin, syempre beginning lang, isa lang muna. At tayo yon as the leader, the individual. So this is the disciple personally committed to Christ. Kaya nga sabi ni Jesus, follow me. Okay? And ang katotohanan, you cannot disciple others until you are sure and personally converted, no? Sure na disciple of Christ. So, yung isang tao na yon may personal covenant ka kay Lord. Covenant yan eh. Oras na pag sinabi natin, feeling ka bang maging disciple? Pag nagsabi siya ng yes, hindi sa'yo yan nag-yes. Covenant yun sa Panginoon. So, ang pinaka-focus natin dyan, sure ka ba na save ka? Uh, fully surrendered ka na ba talaga? Decided, yung decision mo ba yan ay you are taking it as a covenant? So, yun po. Because no life without planting. Kung hindi mo itatanim ang sarili mo sa lupa, ay hindi ka mabubuhay at makapupamunga. Yun ang nakalagay sa Bible, di ba? Unless the seed, di ba, be buried in the ground, hindi siya magpo-produce ng life at hindi rin siya magiging, wala rin yung salitang fruitful. Kaya yung fruitful pero hindi pa naibaon sa lupa ay ewan kong bunga kung anong tawag doon, air plant siguro. Hindi naibaon. Pero may mga air plant din, di ba? Magaganda din yung mga air plants na yan. Nakahang lang pero buhay sila. Pero hindi tayo yun eh. Seed, ang disciple ay talagang isang buto. So calling, conviction, confession, covenant, and consistency. At doon sa commitment level na yon, tapusin niya yan, buong lesson, and i-discover natin din sa kanila ano pang mga temperaments nitong taong to. Kasi hanggat yung individual, hindi niya maintindihan yung sarili niya, bakit mahihirapan siya sa pag-handle. Kahit sarili niya, hindi rin niya maunawaan ba't ganun siya. So, importante ang temperament discovery din dito sa level 1. So, merong yung ating AI assistant at saka or sabihin natin yung book natin, mayroon ditong guide para makilala natin kung sino tayo sa apat na kulay, yung tinatawag na red, yellow, blue, and green. So yung red ay si choleric, yellow ay si sanguine, blue si melancholic, and green is phlegmatic. So yung iba-iba yung temperament. Itong temperament, papaliwanag ko lang sa inyo, you are born with it. It is yung tinatawag na nature. So God created people with different temperaments. Nature na nila yun eh. And wise leader learns to understand these differences so they can guide each person effectively. Tayo, pag hindi rin natin kilala yung sarili natin, mahirapan tayong makikop up sa ibang ugali ng ibang tao. Ang sasabihin na lang natin, hindi ko kasi ka-vibes yan eh. Hindi ko kasi ka-espiritu yan. Bakit meron mga taong hindi mo kayang pakisamahan? Kasi may iba kang tinatawag na temperament. Hindi dahil magkaiba kayo ng espiritu na tinatawag. Isang espiritu lang tinanggap natin. Pero magkaiba kasi yung temperaments natin. So, yun. So, scripture reminds us that just as the body has many members with different function, people also serve God in different ways. Yung sabi sa Romans 12:4-6. Diba? Kahit iisa tayong katawan, iba-ibang function yan. Therefore, effectively, the recognizes these differences and uses them to build unity and strength in the body of Christ. Kaya, psychologically man ito, importante ito as a leader na malaman natin. Si choleric yung strong siya na leader, decisive siya, dominant siya palagi, action-oriented. Yun yung mga choleric. Si sanguine, social siya, enthusiastic, talkative sila, palagi na lang positive. Yan sila yellow na tinatawag. Sila blue naman, masyadong analytical, deep thinker, perfectionist, but sensitive naman to. So kasi sila si blue. At sa mga green naman, phlegmatic, si blue ay melancholic. Ito naman phlegmatic is calm, peaceful, loyal, stable, supportive. So phlegmatic itong mga to. Kapag nakita mo ito sa paligid mo, madali mo silang maunawaan at alam mo
kung paano mo sila patutunguhan. At kasama dito yon. As a leader, kailangan alam din natin, ganun pala, para ma-boost yung kakayanan ng isang tao, kapag choleric siya, strong leader siya, ay siya pala yung magandang ilagay dito sa posisyon na to. So mas madali yung growth na mangyayari kasi sometimes nagkakaroon tayo ng may leader pero iba yung position na binibigay, ini-insist natin yung position na yun, yung ministry na yun, which is hindi naman talaga nila yun yung saktong kalalagyan nila. Parang sinasabi natin na ikaw mata, makinig ka nga. Mata nga 'di ba? So, 'yun ang problema. So, kapag nakita natin ito mismo sa sarili natin, alam natin kung saan tayo effective at alam natin kung saan din hindi tayo masyadong effective or hindi gaanong effective. Hindi ko sinasabing hindi effective, effective naman lahat, pero meron talaga yung level ng effectiveness Okay? So, malalaman natin 'yan at makikilala mo yung mga leader natin. Isa lang 'yan sa mga magiging part ng lesson, no? Salvation, yung sinabi natin kanina, 'di ba? Yung kung secure talaga siya, yung commitment, so magiging lesson 'yon. Isa lang yung mga temperament na requirement. So magiging requirement kasi 'yan na malaman natin kung ano yung kanilang color na tinatawag. Ano bang tunay mong kulay? Yan. So sa personal leadership and relational tendencies, malalaman natin yung strength profile ng bawat isa o capability according to natural ability nila, leadership strength, para madali natin silang gamitin how to serve other. So yung caution or weakness tendency, ano bang kahinaan nila para maiwasan at mas madali mo silang maunawaan. Connection, relational guidance, provides insight on how the person interact best with others in ministry and community. And growth counsel, kapag ganun siya, paano niya i-handle yung sarili niya at yung ibang tao. So cultivation, other offers practical advice on how to grow spiritually and develop a balanced character. So biblically, kahit yung mga Bible characters, iba-iba din sila ng temperament. At meron tayong lesson about temperaments ng iba't ibang disciples. So pwede na lang natin yung pag-aralan sa ibang time. And then, ang certification requirement, may exam doon, 75% dapat ang kanilang passing grade. So that is the challenge. So yung tools na yan can be used. May confession din, may written recorded testimony, kailangan yan para mabigyan ng certification requirement. So magpapasa sa ng certificate ng testimony niya, it's either written o kaya video record na pwede nating i-upload at sa page natin, i-upload natin sila sa page, yung testimony nilang yon. And color profile, ayun na yung temperament report. So sasabihin nila, kailangan identified nila kung ano yung color nila. So kayo po ba, anong color nyo? So sa mga yung license dito na part ng LAMPS, 'di ba? Nagkaroon po kayo ng 4 temperament. Ano yung temperament po ninyo? Naalala nyo pa po ba? Kayo po ba ay melancholic, phlegmatic? Kayo po ba ay choleric o sanguine? So, yan, pwede nyo po i-type. Then, covenant. Sa covenant na yon, magde-declare sila ng commitment that they will follow Christ and live as a disciple. Ano po yun? Lifetime commitment. And confirmation, so meron tayong mga pastor or leader na magko-confirm na, sige pastor, ito, certified disciple na yan. Naunawaan niya ang salvation, sumuko na yung buhay niya kay Lord. Pag nasabi ng gano'n ng pastor, bibigyan siya ng level 1 certification or certificate na tinatawag. Anong certificate yon? Yan, dito po nakalagay yung Certificate of Personal Discipleship Commitment. So, yun po yung level 1. May tanong po ba kayo sa level 1? So, kung wala, let's continue. Sa level 2, companionship. Kasi yung mga kadalasan na disciple, nung disciple na sila, disciple pa lang nung panahon na kasama sila ni Jesus, di ba ang sabi doon ay
Yung 70, he sent them 2 by 2s. So, doon tayo sa body-body system. Ayun. So, sa level ng partnership, ito yung tinatawag na routing stage. Okay? Sa routing stage, ituturo dyan sa course yung tinatawag na partnership. They will learn to walk together in faith, supporting each other in spiritual growth and service. So, protection din, disciples protect one another by encouraging holiness, accountability, spiritual safety. Kasi mas madaling mag-grow pag sabay kayo. Oh. And ang hirap kayang kuminis ang bato pag wala siyang nakakaskasan. Diba? Kaya yung mga bato sa streams, ang kikinis nila, kasi meron silang kasama na kapwa nila bato kung saan sila ay kumikiskis. So, ang daming choleric dito ah. So, si Pastor Joel daw, Pastor Elson, Pastor Hannah Luz, they are cholerics. And yan, protection, spiritual safety. Kapag may nagga-guard sa'yo, may nagpapaalala, madali kang ma-rebuke. At kapag yung partner mo, minsan kasi kapag mali, kahit tama yung sinasabi na correction, pag mula sa maling tao, ang sakit at ang hirap maniwala, tama o hindi, magsabi po kayo. 'Di ba minsan, parang kahit tama yung sinasabi, pag galing sa maling tao, iba. Parang mayroon pa nga tayong iniisip na siya pa ang nagsabi, siya nga yung hindi makatupad, 'di ba? May mga ganong point. Pero kapag yung partner natin sa ministry ay tinanggap natin as a partner, siya magiging accountable, madali natin yan tatanggapin. So peacemaking, disciples learn to resolve conflicts biblically and maintain unity in relationship. So paano magkaroon ng tinatawag na handling conflicts. Then participation, each disciple actively contribute the gifts, time, and service for the community of believers. Ayan, naputol. Sorry. And pursuit, disciples intentionally pursue spiritual growth, a deeper relationship, and the mission of Christ together. So, yung sabay sila. And i-check ulit yung ating mga audio. Parang may naririnig tayo. So, ang movement niyan is belongingness. We should always apply, ituturo dito yung belongingness na kahit dalawa lang kayong lumakad, ang palagi mong sasabihin, tayo, hindi kami. Okay? Dapat maramdaman ng ibang group or ibang kapatiran na kahit wala siya, they belong. Alam mo, nag-anniversary tayo, ba't wala ka? So, hindi mo pwedeng sabihin nag-anniversary kami. 'Di ba? Ang hirap uy, nagpunta kami doon sa fellowship doon, ang saya namin doon, sayang wala ka. So kayo nga, pero ang palaging mga words na sasabihin natin yung words of belongingness. Kami, hindi kami, no? Tayo. Ganun palagi in the ministry, as a partner, kahit hindi mo siya kabady, you still consider him as a partner pa rin. Hindi siya nawawala as a partner, as a brother in Christ, as a family. Talaging tayo. Alam mo, dun sa ministry natin, hindi namin. Kaya kung magpapasok kayo ng C21, may mga ipagbabawal tayong mga words. Ipagbabawal talaga no? Kasi sometimes, yun yung nagiging parang nakaka-intimidate ng mga words or parang nakaka-self-exalt na word. Alam mo, doon sa church, yung mga membro ko. Di ba? Ganun, parang napaka, ang tawag doon, possessive yung word niya. Possessive, meaning inangkin na niya na yun ay church niya, kanya lang yun, sila lang yun. Eh kung tayo, di ba? Alam mo dun sa fellowship natin doon. So yun yung magiging strict tayo dito sa level 2 companionship, magkakaroon tayo ng culture of belongingness and partnership. Okay? So ang C21 ay mayroon siyang trademark na culture at isa po ito. Daan natin yung belongingness. So ito yung isa sa mga DNA na ipapasa natin sa inyo. DNA yan. Ibig sabihin, kung ano yung strands ay merong 90+% na makokopya nyo as a partner or
tinatawag na sense of belongingness or culture of partnership. Example, si Paul and Silas, Barnabas and Paul, yung mga disciples, they are sent 2 by 2s. Okay. Yan, paki-mute na lang yung mga Pastor Amador, hindi naka-mute. So, next, to represent accountability and strengthening. Yes, at ang truth, ministry should not be done alone. Tama, di ba po? So, yung 2 na yun, it is a shared mission. Ang focus niyan ay accountability, spiritual friendship, relational depth, at no stability without rooting. Ang principle diyan, hindi ka magiging maugat, no? Kung hindi ka magiging stable kung hindi ka magiging maugat. So ang ating routing ay meron tayong kapartner sa routing natin. Routing process. So yan po yung routing process natin sa discipleship. And isa sa mga requirement nito ay meron po tayong mga tawag na personal profiling. Maliban sa colors, meron tayong tinatawag na personal profiling, kung extrovert ba yan o introvert, then sensitive ba yan o intuitive, thinking ba yan or sa feeling, masyado ba siyang judging or sa perceiving or understanding. So itong 8 na ito, EI, SN, TF at JP, ito yung tinatawag na personality and this is being nurtured. Okay? Kung yung temperament ay by nature, ito namang personality ay by nurture. So magkaiba yan sa psychology. Bakit mahalaga ito? Kasi mas madali mong malocate at yung strength niya ay mas magiging specific. Mas magiging specific. Alam mo, nababagay ka sa ministry na ito kasi ikaw yung ganyan. At yung partner nyo, mas madali niyo siyang maunawaan kung maintindihin nyo rin yung kanyang personality. Yung sarili mo at saka yung ibang tao. Ang dali mong tanggapin na ganun siya. Kaya sometimes marami sa mga pastor na ang dali niyang madismaya sa mga leader niya. Kasi hindi nila alam, personality niya talaga yon or temperament niya talaga yon. Sometimes pilit nating binabago, parang nagsasabi tuloy tayo ng hindi maganda sa kanila. Ganyan naman siya, talagang ano yan eh. Bunganga niyan, di ba? Ganun pa, bunganga naman ang tawag natin sa bibig. Yung salitang bunganga, panghayop lang yun. Pag sinabi mong bunganga, bibig pag tao, bunganga pag aso. So, ganyan. Pero kapag naunawaan na ganun pala yung kanyang temperament or personality, lalawak ang ating pangunawa, mas lalaki rin ang ating mahahawakan, no? May capacity tayong umabot sa 21. Kasi hindi lang 21, yung mga leaders din natin, kaya nilang mag-handle na 21. They're prepared. So this is a preparation or foundational stage. Ulitin natin foundational. Kaya isa sa mga pundasyon nun ay mahalin mo din yung sarili mo. Bakit mahalin? Because sabi doon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, and love your neighbor as you love yourself o as yourself. Kasi kung hindi mo naintindihan yung self mo, hindi mo rin sila maintindihan. That's why dito sa second, level 1 and level 2, sa partnership pa lang, talagang bubuo tayo ng isang malakas na team. So tag team yan sa discipleship. So okay po ba? Yan. And may mga lessons din po yan about sa ministry handling. Okay? Meron din po yan sa C21 natin. And then, may mga spiritual din po yan na mga lesson. Baka akala nyo walang spiritual. Maraming spiritual lessons po yan na ibibigay sa kanila sa maturity, sa fellowship, sa ministry. Okay? Pero, doon pa yun sa ibang level. Dito talaga more on personal development, spiritual development ng sarili. Kasi ang hirap mag-impluwensya ng iba kung sa sarili may sabit ka. Tama o mali. Ang hirap talaga. Ang daming katikisan sa loob ng church. Sometimes, ang isang dahilan kung bakit hindi natin ma-invite yung ang tagal na nating ini-invite. Kasi sometimes, ang kanilang sinasabi, ganyan naman kasi si ano. O di ba?
Kaya hindi sila mabago sa ganyan. Kaya as a disciple, talagang personality development muna yan, spirituality development, morality development. It's all about the self and yung accountability mo kay God. At naghahanap tayo ng accountable partner. Ang pattern niyan, explain yung communication style, explain how a person naturally communicates and interact with others. Magiging maayos yung pakikipag-interact niya. Kalawa, pitfall. Malalaman natin yung blind spot. Identifies personality weakness that may affect relationship or teamwork. Kapag hindi kasi maayos ang teamwork, hindi talaga magkakaroon ng dream work. O hindi mag-work yung dream o yung ating vision or mga plans. So, placement, ministry compatibility. So, yun po, I'm sorry, mali itong nakasulat dyan. Meron po talaga nakalagay dyan. So, sa placement naman, merong alam natin yung saktong kalalagyan. Sometimes kasi kung hindi abused yung leader ay misused, nandun siya sa maling lugar. And plan, accountability strategy, provide guidance for personal growth and relation accountability. So, kaya nga sabi sa Proverbs 4:7, wisdom is the principal thing. Principal naman talaga. Therefore, get wisdom, kunin mo siya. But with all thy getting, get understanding. Kung may kukunin ka, magandang may wisdom, pero sa lahat ng kunin mo, dapat may understanding ka pa rin. Kaya importante talaga yung understanding as a leader. So, understanding development. This result will help this disciple understand how to work effectively with others. So, may body ka na. Okay, kilala mo na yung body mo. So, may titignan natin yung performance. May assessment dyan. Then, magsusulat yan ng commitment card. Documented yan. Yung disciple, magra-write siya ng covenant niya sa church. Iipunin niya ng pastor niya. Pwede ipabasa sa kanya. O, kamusta naman to? Halimbawa, 3 years, biglang nag-fall out na ng konti-konti. Ay meron kang huhugutin doon sa sa may drawer mo, kaya may resibo ka, may pwede ka i-screenshot. O naman kamusta naman tong pangako mo? Hindi ka naman sa akin nangako. So meron covenant kay Lord, meron kang document ng promise niya. Then profile submission, completion of personality trait, yun yung pinakita natin kanina na ito yan. So yung EIS, NTF, JP. At ang combination nitong sa apat na yan ay 16. Kaya 16 personality traits yan actually. Then meron tayong plan, accountability strategy. It provides guidance for personal growth and relational accountability. So yun na yung I'm sorry, nandito na pala tayo. Profile submission and then partner verification. So meron na siyang partner, masasabi nating partner, magkakaroon sila ng certificate. Partnership na yon. Anong certificate yan sa level 2? Certificate of Covenant Partnership. Yan, nakalagay dito. Certificate of Covenant Partnership. So may partnership na siya. Meron ng katuwang sa kanyang spiritual walk. Praise the Lord. So, susunod na siya sa next level. Ano yung next level natin? Core. Meron ka ng core. Kabilang ka ng 3 mong disciple. Then, ito na yung biblical foundation. Tuturuan na natin sila ng doctrine, ng disciplines. So, kasi no maturity without formation. Hindi mo masasabi talaga na matured ang taong yan kung hindi pa niya talaga naunawaan kung ano yung paniniwala niyo. So ito, ano man ang inyong fundamental beliefs, hindi papakialaman ng C21. Yun pa rin yung ituturo nyo. Doon lang kayo magfo-focus. Ang binibigay ko ay skeleton, pero kayo ang maglalagay ng laman. Okay? So tuturuan lang natin kayo na i-lead sa pamamagitan ng strategy na ito. So, nawa naintindihan nyo, no? Hindi namin i-insist kung ano yung isang denomination, ito ang gamitin nyo na biblical foundation. No. Open ito, open. So, ito ay strategy, hindi ito doctrinal. Okay po ba? So, any church, pwedeng gawin, pwedeng ganapin. Ano yung core na yon? Siyempre, learning. The leader continues to grow in biblical knowledge and discipleship principle in order to guide others effectively.
Living leadership must be molded through personal character, integrity, consistent Christian lifestyle. May mga lessons po yan. Nandun lahat sa assisted program natin at sa soft copy. Leading the disciple begins to guide and mentor others spiritually, helping them grow in faith and obedience. Dito na mag-start sa tatlo. Sa level 3 niya, na meron kang tatlong disciple din, na yan ang ituturo natin. And then laboring, leadership requires a commitment, example, and faithful service in teaching, discipling, and ministry work. Sa legacy naman, number 5, a true leader multiplies disciples and leaves a lasting spiritual influence that continues through others. So biblical foundation. Ang goal niyan, to develop a disciple who can lead and mentor others. Kasi alam niya na yung doctrine niya eh. Pwede na niyang ipasa sa iba. Alam niya na yung basic na gawin about sa giving din, sa bakit may importante yung fellowship, prayer, and Bible reading. Yung mga yon part yan ng disciplines na tinatawag. Okay, disciplines. Yung doctrine, kung ano yung fundamentals natin. Yung disciplines, yun yung sa prayer, fellowship, giving, and Bible reading or meditation, quiet time, devotion. So yun po. Kaya yan yung level 3. Then kapag natapos na nila lahat ng lesson, magkakaroon sila ng certificate in Foundational Discipleship Leadership. Okay? Foundational Discipleship Leadership. Hanapan natin yan ng logbook. Record niya ng pagtuturo. Kasi ang hirap naman na tuturuan mo siya na magturo kung wala siyang logbook or yung mga lessons na compiled niya. Training session na natapos niya. Discipleship tracking. So may listahan din. A list of people being discipled is maintained to monitor their growth and progress in the discipleship journey. Kailangan tong si disciple natin ay may tatlo na siyang kasama din. Okay? Bawa si leader number 1. Pag may tatlo na siya, naturuan niya ng fundamentals din, ay mabibigyan na siya ng certificate. So doon na natin masasabi na monitor natin yung growth niya. Loyalty, oversight, accountability. The leader remains accountable to a mentor, pastor, spiritual authority for guidance, correction, support in leadership development. Kapag may problema yung mga hawak niya, hindi na ikaw ang mag-a-attend. No? Siya na at dapat loyal siya sa iyo. Kaya yung loyalty, importante yun. Dahil may sometimes yung mga small group na yan, kapag may hindi sila nagustuhan sa iyo, nagiging maritesan at nagiging against yan sa leader. So, kailangan mo oversight din yan. Loyalty na tinatawag. At maiiwasan yun kung mas dadaan sila sa level 1 and 2 kasi, ay, ganun pala yung, kaya pala ganyan si pastor. Ang masyadong matalim magsalita. Kasi maintindihan nila, yun pala ang temperament niya. So, mas madali nilang tanggapin. May iwasan yung maritesan ng negative and it will be converted into a positive na makafocus sa strength and not in weakness. Yan ang kagandahan nitong C21. No, makukulture sila na yung weakness na yon is not a weakness na focus, kundi yung focus natin ay yung strength focus. Yung magiging optimistic yung mga leaders natin. Yan, maganda po ba o maganda? Yan, ito tayo, mag-comment lang. Doon na tayo sa next level, level 4. So kapag si leader ay matapos niya to, yan, makakakamit siya ng Certificate of Community Shepherding. Meron na siyang kayang i-mentor na 5. Sa course na yon, kailangan niya munang tapusin yung sarili niya sa isang structure, clear system of gathering, communication, leadership role. Alam niya yung mga leadership role. Kaya meron po ditong mga fivefold ministry na tinatawag natin na examination. Para malaman kung alin doon sa fivefold ng ministry, yung pastor, apostle, prophet, teacher, at saka evangelist. Not as a title kundi yung mga qualities nitong 5, baka alin doon ang meron na quality nila.
At doon natin madidiscover, more on teacher pala to, more on pastor. Ay, ito, more on apostle. Maganda yung ibala yan sa mga mission, sa outreach natin. Kasi makakatipahan yung mga yan. So, yun, magkakaroon tayo ng clear system gathering, communication leadership role, established to guide community effectively, structure natin, service, disciple are encouraged to serve one another through ministry, practical and spiritual support. And sa support naman, disciple ensure that members receive encouragement, care, prayer, guidance during challenges. Synergy, the community learns to work together in unity, combining their gifts, strength, mission, and Christ, and sustainability. The group develops stability through consistent gathering, discipleship habit, leadership community. So 5 na sila. Meron ka ng stable small group. May regular na rin yan na meeting weekly, yung 5 yan. Sila-sila lang. Or online. So dadami sila. Ang ganda, yung 5 na yun, i-establish mo. Kaya mas maganda talaga, slowly but kahit 5 pa lang muna, masabi mo na stable na disciple sa loob ng church, kahit 50 yung church member na regular na ma-attend, magiging proud ka sa 5 ito. Nakita mo na meron silang stable na corporate worship, shared life, fellowship. So yan. Kaya itong movement dito, ang tawag dito sa stage na to, stemming stage. May nakikita ka ng stem. Katapos ng root ay may stem na. Hindi ko nabanggit yung kanina pala, no, na stage. I'm sorry. Ito yung sprout stage, yung core number 3. Building movement. So, church seed, nagiging ecclesia na siya kasi 3 na sila. Yung sinabing 2 or 3 gathered in my name, sabi niya doon, I'm in their midst. So, yun yung mga example natin. 3 represent trust, depth, strategic alignment. So, not everyone belongs to your inner core. Hindi ko nabasa yan kanina. So, sprouting stage and then stemming stage itong level 4 na may kailangang 5 na sila na hawak. Okay? Pag may kaya na nilang umawak ng 5, yan na po. Small discipleship unit na ito. 5 forms the first stable micro-community. In scripture, 5 often symbolizes grace and foundational order. Pag yung 5 na yon, na i-apply yung grace, kahit anong weakness na makita natin, strength natin, dahil applied ang grace, magiging matibay yung samahan nitong 5. At yung leader mo sa 5 yon na kayang umandal ng 5 ay meron tinatawag na functional discipleship group. Functional discipleship. Talagang nagpa-function sila ayon sa kanilang ministry at mas naunawaan ng kanilang personality and temperament. So willing na sila ngayon. Alam na nila yung fivefold ministry at kung alin sila doon. Halimbawa, yung mga matatalak, kadalasan yung mga medyo friendly, ganyan, na masiyahin, so may lalabas doon. Kung alin doon, baka si teacher o kaya si apostle na ministry gift. Ganyan. So, yun yung kagandahan. No, kailangan talaga kasi ng fivefold ministry sa loob ng church. Not as title, ulitin ko hindi, andyan na si apostol ganito. Hindi ganon. Okay? So, pag pastor yung number 1 niya, na makita doon sa fivefold ministry gift sa evaluation, ibig sabihin talagang very caring yung taong yun. Kapag si teacher naman, mahilig mag-research, mahilig magturo. Kapag si apostleship, mahilig siyang humayo. Si evangelist, ang hilig-hilig niya mag-share. Si prophet, ang hilig niya mag-correct. Yan. May mga tao kasi ang hilig mag-correct. So isa kasi yun sa mga mga quality ng prophet. Okay? Pero hindi natin sila tatawaging prophet ganito. Yung qualities lang. No? Maintindihan natin. Kasi ganoon talaga sila. Ang hilig niya mag-rebuke. Minsan nga pati si pastor nire-rebuke din nila. So ganoon. So maintindihan natin. So ito yung community of 5. And then sumunod dyan, meron tayong certification requirement, recording ng regular gathering nila. It's either online, halimbawa itong 5 to, nagkaroon sila ng small group, pwedeng sa loob ng church or every Saturday o sa mga bahay-bahay. And then may structure planning sila, tatanungin mo sila kung ano yung
meeting schedule nila. Kapag meron na yung 5 yun, may outline na sila kung paano nila in-organize yung sarili nila. So that is structure plan. Yung kanina ay shepherding record. Support evidence, may documentation ka, merong prayer support, pastoral care, or mentoring sa loob ng group din. So makikita mo din yon. May ensure mo yung mga ating materials, tatanungin mo kung nako-compile nila. Pwede nilang picturean, i-send sa iyo. Then participating, yan ay synergy participation. Evidence that members are actively serving and participating in the ministry together. And last is yung proofing. Proof of consistent gathering. Kaya itong gathering na to, kaya sinasabi ko, at least ay 3 to 6 months. Kailangan maging consistent yan. Kasi kailangan ng tinatawag na stability. So proof of consistent gathering and community or continuity over a period of time. Kaya tayo mismo muna ang kikilos, tatapusin natin 'yon. Pwede na tayong humanap ng isa o kahit sabay-sabay silang mga leader, then iti-train natin sila. Ang pinakamaganda pagpa-partnerin natin sila. Kapag partnership na sa level 2 na, then pag may ka-partner na, bigyan na ng certificate. And then sa core, turuan ng fundamental beliefs, pwedeng turuan sila ng sabay-sabay o sila na mismo ang magturuan, magkakapare silang 3, and then magiging 5, hahanap sila or magde-develop na rin sila. They will start na ituro na yung fundamental sa iba, and then kung may mga member kayo na hindi pa kasama sa disciple, i-involve na sila yung mga tuturuan para makakuha sila ng 5, yung isang leader, magkaroon sila ng 5. So, i-group natin sila into 5, and then pag 5 na sila, tumagal ng 6 months, ay pwede na silang bigyan ng certificate. Okay, anong certificate yun ulit? Papakita natin sa inyo. Certificate of the Shepherding Community Shepherding. Okay, kaya na niyang mag-handle ng 5 at kaya niya nang i-organize yung 5. So 6 months, pwede na. Yun yung certification. Yung kayang humawak ng 8, siyempre, yung 5 yun, magre-recruit na naman sila. So, pwedeng umabot yan ng, ng co-laboring na, 8. Oh, I'm sorry, ang nakalagay dito ay number of 5 pa rin. Hindi ko na copy pala yan dito sa natin. So, dito yung 8, titingnan ko lang yung 8 natin dito. Palitan natin. So, dito tayo sa level 5. Plant stage. That is branching, stemming, and then branching. Yung stem na yon, magkakaroon na siya ng malaking branch niya. Sorry, on the spot na nating palitan. Ayan. Okay. Then yung ministry focus niya o function. At dito na lang tayo sa may white. So branching, ang movement yan ay serving, Ministry of 8. Mas pa-practice natin dito yung service about hindi para sa sarili kundi para sa iba. So mobilizing yung disciple natin, they will be activate as believers participating in the ministry according to their gifts. Mas stable na yung mga gifts nila, yung calling nila. Mentoring, siyempre hindi mawawala yan. Modeling, Christ-like character, managing, i-organize, paano sila mag-organize ng 8, multiplying, paano sila maghanap pa ulit, mag-recruit, mga kumari, kumpare, kapatid, kamag-anak, yan, parang sa networking din. Pero ang gamit natin, divine design, hindi yung pyramid. So ang pattern natin is ministry team expansion. Yung 8, it represent new beginning in biblical symbolism. They can divide into 2 teams or 4. Siyempre, pag hawak mo yung 8, ikaw na mismo maghati sa kanila. Okay? 4-4, ganon. It can multiply into 2 level ng 5 groups or i-2x2 mo sila. 2x2 tayo. Okay? So sa co-laborer na 8, pwede kayo mag 2x2 na humayo. So 8 reproductive ministry band. So parang ang tawag sa inyo ay reproductive ministry band na. It is a ministry function focused.
teamwork focused, shared mission focused. Sabi nga sa ating principle, no expansion without cooperation. Kaya kahit naghahati-hati sila sa 2 by 2, pinapractice nyo na rin yung 2 by 2. And ito nyo na 2 by 2. Pwede na silang yung disciple nyo na kayang mag-handle ng 2 by 2, papasa na sila sa co-laborers na level 5. So, yan po yung level. Siyempre, hindi mawawala yung recording, reporting, video record, or managing and multiplying. Yan yung mga certification requirements natin. At kasama dito yung tinatawag na spiritual gifts. Spiritual gifts discovery. So, dahil sa service ito, meron tayong sa lesson natin, sa AI-assisted lesson at sa e-book lesson, meron dong mga spiritual ministry gift na pwede nilang chikan at madidiscover nila, ito pala yung gift na meron ako. So, dito pala ako talaga nakalagay. Dito pala ako sa decoration, beautification, something, ganyan na gift. A gift of help, a gift of encouragement. So, ganun. So, may mga ministry, spiritual gifts kasi na tinutukoy sa Bible na effective sa ating ministry. So, malalaman nyo na lang din yan. Bibigyan ko kayo ng free access sa C21 natin, yung mga willing na partner pastor natin. And you will check, naka-kingdom centered siya. Hindi siya denominational centered, kingdom centered siya. Kaya kayo po ang mag-try. So, yan po. And level 6 natin, 13. Medyo lumalaki na kasi mabilis yun kapag may handle ka na isang group tapos may 8 na siya na kayang humayo. So, madali kang makaipon ng disciple na 13. Yung mga leader natin, kahit 2 lang yan, may tag 13 na disciple na rin. O ikaw mismo, kaya mo na mag-handle ng 13. Ito yung mga lessons niya. It's all about authority, alignment, accountability, activation, kung paano ka mag-empower ng mga bagong leaders mo. Acceleration, paano din sila mag-multiply. At ma-encourage na magkaroon ng church outreach. Ang requirement natin dyan ay magkaroon ng mga church outreaches. So, lead at least 12 disciple and expand ministry influencing yung goal niya. So, flowering stage na yan kapag meron ka ng disciple of 13 or isang leader na kayang humandle ng 13. Yun yung flowering stage. Ang pattern niya, extended apostolic band. Kasi si Jesus Christ, ang kanyang kinumission ay yung 12 disciple, di ba? So, commissioning talaga ito, apostolic. And this number reflects leadership with disciples under oversight. And missionary expansion capacity, yung 13 na representation or multiplying oversight structure. So, leadership release, may mga leader ka na under you, discipleship making authority. Ang principle, no multiplication without commissioning. Hanggat hindi sila nako-commission, nalilay hands, mahirap talagang mag-multiply. So, yun yung level 6 and ito yung kanyang certification. Kailangan meron siyang 12 na committed na disciple na masasabi. So, sa bawat partner natin na pastor, kailangan meron kayong 12 disciples na masasabi nating 12 disciples. And may leadership documentation tayo, may mga report kayo, then apostolic activity record, ibig sabihin na nakakahayo sila. Mayroon tinatawag na outreach initiatives na kahit wala kayo, they can do it alone. Area or ano yung ministry review dyan sa lugar na yan, magpapasa lang kayo noon. Formation, ibig sabihin titignan natin kung ready na kayo. Then pagkatapos noon, bibigyan na kayo ng certificate na ang pangalan ay Certificate of Commission Discipleship. Yan ang level 8 natin. And then, last but not the least, yung congregate 21. So, may 21 ka na. Ang mga lessons dyan is governance, guardianship, generosity, growth, and globality. So, ito na yung masasabi natin na pwede mo nang i-launch out si pastor o si leader mo. Meron ka ng outreach at
kaya na niya mag-handle ng 21 kahit sa loob ng kaya ang vision ng Haven of Worship Church ay magkaroon ng 30 outreach, 30 churches in 2030. Kung gusto niyong sumabay, sabay kayo. Bago mag 2030, kailangan magkaroon tayo ng 30. Okay? Kaya o kayang-kaya? Sabihin natin, lahat ng partners, kaya ba nating makabuo ng level 7 o kahit sabihin natin level 6 at level 7 na 30 sila lahat before 2030? Eh ano pa yan? 2026 pa lang, meron pa tayong 27, 28, 29, 30, 4 years. Kaya sa magiging partner, ang vision natin na ipapasa sa bawat pastor ay magkaroon ng 30 church in 2030. Hindi mo man na-hit yung 30 kung meron kang 10. Ay, naku, hindi ko lang alam kung may 12 disciple ka, meron kang 12 din, 2030 na outreach. Hindi ko lang alam, hindi ka magiging proud. Siyempre, maliban sa sarili mo, magiging proud ka sa sarili mo. Mas proud sa iyo si Lord kasi kaya nating i-handle at natupad natin yung Great Commission na ibinigay sa atin. That is our biblical assignment. 'Di ba? Bad student yung walang assignment. Eh tayo, binigyan tayo ng student. Hindi naman tayo bad stewards. Kailangan maging good steward tayo. May good and faithful servant. So sa Congregate 21, yan yung courses na ibibigay. Marami tayong courses sa MBS, pwede nating ibigay doon sa kayang mag-handle ng 21. And then, sila na yung i-ordain nyo sa outreaches. That is fruiting stage. Multiplying stage, number nila 21. Ang pattern, recognized covenant assembly. So 21 represents maturity of cycle. Yan kasi yung completion stage sa Fibonacci, yung 21 talaga. So 21 member covenant gathering has leadership, diversity, sustainability, reproduction potential. Yung 21 na yan, kaya na yan lumago talaga ng matindi. Structured government and commission. So 21 fruit-bearing congregation. Sa loob ng church natin, pag meron tayong 21 na disciples, it's either yung 21 disciples na yon ay ang kakayanan lang nila ay level 1, i-celebrate natin kung hanggang level 1 lang yung kaya niya. Sarili lang niyang nag-matured. O at least naging disciple mo siya. Or may kabady siya, o at least nagkahanap siya ng kabady niya. May disciple siya rin na dinisciple din siya na isa. Or kahit 3, ganon. 5, 8, 13. Ay praise the Lord kung meron sa isang disciple mo na kayang maghanap ng 21. So, importante kasi na ma-discover natin through evaluation process ng temperament, personality, ministry gift, yung fivefold, spiritual gift. Kaya kasama lahat yon sa process ng Congregate 21 kasi hindi lahat ay may potential na umabot sa 21. Papaliwanag ko mabuti na hindi ibig sabihin na Congregate 21 to ay lahat ng church members ay pupwersahin nyo na makahanap ng 21 din na disciples. Hindi. Kailangan, kung alin doon sa level na yan na 7, ang kakayanan ng isa, we have to celebrate kung ano yung natapos nila na ma-certify sila doon. Kaya nga sabi sa Parable of the Talents, di ba? May binigyan ng 1 na talent, 3 na talent, at saka 5. So, yung pa lang, Fibonacci na yung yung pattern niya, 135, di ba? Meron ng divine design na tinatawag, 135. So doon, sabi niya doon, binigyan sila ayon sa kanilang kakayanan. Kung pang-isahan lang talaga yan, yun na yung kakayanan niya. So ibig sabihin, from 1-to-1 discipleship lang kaya niya. So kahit sabihin natin, sa loob ng 5 taon, may isa siyang naakay, at least may isa. Celebrate natin yun. Yung long-term niya, maturity na makaakay ng isa. Asawa pa niya, no, naakay niya. At least, di ba? 10 years, 20 years, pinag-prepare yung asawa niya. Naakay niya. So yun, ganun ng technique, yun yung culture po nito.
we have to celebrate every level kung hanggang dun lang talaga. Kung hanggang 5 lang. So, ang mahalaga, nagtutuloy. Yun yung importante. And from that 5 na maipon niya, baka may matrain ka dun na dun mo ma-discover yung kayang humandle ng 21. So, ang hinahanap natin dyan, yung mga may apostolic ministry na makakati ang paa, yung mga evangelist, tapos pagka may naipon sila, ibala mo yung mga may ministry ng pastor. Sa atin kasi ang kagandahan nitong may evaluation, pag nakita mo, ay pastor yung ministry gift niya sa fivefold ministry. So siya yung magandang candidate na magandang i-train na mag-handle sa isang congregation or outreach. Kaya talagang from local church, malaki ang possibility na maging global ang isang local church. Kung makatch nyo ang vision na ito na binigay ng Lord sa akin, we have to duplicate this at magiging ito ay sa atin, hindi ownership of one, kundi partnership of brothers and sisters in Christ. So I'm passing the vision and the mission to you. Kung sino yung gustong maging ministry partner, bibigay ng free dito sa ating piloting stage yung C21 course at kayo ang unang susubok na walang bayad. Yun po. Certification ng 21 natin, ordainment yan. I-ordain. Kayo mismo mag-ordain sa kanila. Mga pastor nyo sila eh. Di ba? Congregational assembly, makikita mo, meron na siyang worship teacher na, may fellowship na sa isang outreach. May leadership structure na rin siya. Mayroon na silang secretary, ganito, ganyan, ganyan. Stewardship practice, syempre may giving na sila, masinop yung kanilang financial recording, growth, yung spiritual development din ng bawat nila. Ipapasa natin yung C21 sa mga leaders ninyo. And outreach participation, willing sila na masent sa ibang lugar. So outreach participation. At sa funding, gagawin natin itong by donation. Kayo na mismo i-encourage nyo sila about donation. And magkakaroon tayo ng mga seminar about sa giving din, how to support this. Hindi tayo maghihingian sa isa't isa, kundi kayo mismo sa inyong mga churches, ang a-attend lang sila sa ating seminars, mga training na Zoom about giving, about supporting, about donating. Madali talagang bigyan ng provision. Kasi kung may vision na binigay si Lord, may provision sa bawat isa. So, kung sasabay kayo, good. Kung nakatch nyo ang vision, good. Kung gaganapin nyo, that's better. So, yun po. Yan yung mga certification natin. Pwede nyo na sila, kayo din na lisensyahan itong mga gagraduate ng C21 sa inyong mga local churches. So, ang implementation natin, me as director, ipoprotect natin yung C21 na vision. Ako ang mag-a-approve ng mga major decision about sa structural lang, structural, hindi sa mga doctrinal, structure lang. Then naghahanap ako ngayon ng mga training directors. Bawa, magagaling talaga sa giving, ibig sabihin model sila ng giving. Wala sa kanila kung magbitaw man sila ng 100,000, kukunin nating speaker yan ng ating Zoom training about funding ng C21 sa inyong local church. Hindi ko kukunin yon. Hindi ko kukunin yan. Sa inyo yan, bahala kayo dyan. And then coordinating yung mga pastor na yon, kayo na ang coordinator sa inyong mga churches. Yung mga leader, kailangan ko lang talaga may leader din kayo na mag-report niyo lang sa akin. And may mga volunteers tayong kukunin na magre-release ng mga certificate. So, kayo na rin bahala ng meron tayong local church donation ng C21. Magkakaroon na lang din tayo ng funding dito. After 6 months, no, maliban sa mga pastor partner natin, ibebenta ko na itong C21 AI assistant, and then doon na ako magla-love gift ako ng mga digital
natin na mga assistants, no, na tao talaga na sila yung magda-draft ng certificate. So kailangan din kasi natin talaga ng manpower dito. And kailangan natin ng funding to let this continue. So ako nang bahala doon. Magbebenta ng mga AI assistant natin, and hindi na magiging free after nito ng partnership natin. So hindi na siya magiging free. So bibilhin na ng ibang mga gusto ring gumamit. Kaya magkakaroon talaga siya ng funding. Ngayon, habang maliit pa, so before launching, ay subukan na natin. Yan. Kayo yung kasama natin sa pioneer, sa pilot. And then, magkakaroon ng schedule ng face-to-face training para i-locate yung mga discipleship of yung first level disciple natin, second level, pwede na natin magkaroon ng face-to-face. So yung mga partner natin na mga pastor na willing makipag-partner, i-report nyo lang sa akin, and then gawa tayo ng mga face-to-face training sa inyong mga local church or sa inyong region or municipal, or kung meron kayong mga organization o kasama mga pastor, din nila-launch natin yun doon. Kaya doon talaga kukunin natin yung funding, no, sa may AI assisted program na kailangan natin talagang ibenta yung ating AI assistant. Pero kayo na pioneer pastor na willing mag-implement, maging partner, free kayong lahat dito. Yun lang. Kung nagustuhan nyo, praise the Lord. Kung hindi, maraming salamat sa inyong pag-participate. So sa mga questions, ay pwede na tayong mag-question. At yung next lesson natin, DNA and parting. Ipapakita ko after ng question and answer natin, taglit, ay ipapakita ko sa inyo yung ating C21 AI assistant. Okay. So maraming salamat po sa mga may questions. Ay open na tayo sa question and answer. Stop muna natin ang ating recording.